At ang pag-uusapan naman natin ngayon, partner, Eto. ay isa sa mga medyo hot topics sa usaping virus kasi medyo kumakalat ngayon to. At saka may kamukha siya na usong-uso pag maulan. Ay, oo. Oo. Yes. Tinatawag po ito na chikungunya virus. Iiwan ko na yung pagbasa ng sakit kay Gia. Chikungunya. Kasi naaral niya na yung pagbasa. Dito na lang ako sa... Kung sino kasama natin na magpapaliwanag. Kasama natin po ngayon via Zoom, makakatulong na mag-dissect. Wow, parang biology lang. Dissect and analyze and be informed kung anong dapat gawin at dapat nating malaman. Nasa Zoom po natin si Dr. Maria Rona Bergantin, isa pong infectious diseases specialist. Doc Rona, magandang araw po. Hi, Doc! Magandang araw po, Sir Justin and Ma'am Gia. Ayan po, Hi! Doc. Magandang araw sa mga tagapakinig at tagapanood. Yun. Doc, maraming salamat sa pagpayag na kunin namin ang iyong Oras. ilang minuto, oras, para mapag-usapan itong... Chikungunya. kasi po, talaga binasa ko sa kanya. Hindi, kasi recently, ako lang naman since I'm doing the newscast every 4 a.m., Pinoy Gising, madalas na napag-uusapan at nagiging topic po kasi ngayon ito, Doc, yung... Chikungunya. Ayan. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc, kung paano po nag-originate itong chikungunya virus at paano ba ito naiiba sa yung iba kasi may sinasabi na may Hawig sa daw dengue. sa dengue o dun Oo. sa Zika virus. Ano po ba yung pagkakaiba nito, Doc? Okay. So, sandali, natatawa ako sa inyong dalawa kasi meron tagasalita ng chikungunya. Nga tawag po doon, Doc, teamwork. Okay. O sige, for the teamwork. Anyway, hindi, yung chikungunya kasi, di ba, isa siyang viral infection na na ihahalin katulad ng pagkakasabi ninyo sa dengue at saka sa Zika virus. Pero kasi ito ay isang sakit din na naipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok, na siya rin karaniwan na sanhi ng dengue virus, yung pagta-transfer or pagta-transmit ng dengue virus at saka Zika virus. So ano yung karaniwang kaibahan? So yung pagkakatulad-tulad muna, nagpe-present sila karaniwan as lagnat, minsan parang mga trangkaso yung dating, pero ito kasing prominent doon sa chikungunya is that meron itong pananakit ng kasukasuan or yung mga joint pains. Okay, so prominent siya, which is not often seen in dengue or even in Zika virus. Sa dengue, alam natin ang kinakatakot is yung, di ba, yung sinasabi na bumabagsak yung platelet tapos nagkakaroon ng pagdudugo. And sa Zika virus naman, kung nagkakaroon ng infection, mas nakakatakot to doon sa mga patients na pregnant or buntis kasi may possibility na yung baby nila pag pinanganak, meron na tinatawag na microcephaly or maliit yung skull. Okay. May kinalaman din pa sa pagkaliit ng skull yun. Sige, partner, baka may gusto ka ng ibato na tanong. Doc, yung mga lamok po ba na nagkukos ng chikungunya, kapareho lang po ng mga lamok na may dala ng dengue virus? Yes, opo. Okay. Tama ka po dyan, Gia. Ang chikungunya virus kasi is natatransmit or napapasa sa mga tao sa pamamagitan ng pangangagat ng Aedes Aedes. mosquito. So, okay. So, di ba siguro naririnig natin yung tinatawag nila minsan na Aedes aegypti or Yes. minsan Opo. yung Aedes albopictus. These are the two species in the genera or Aedes na pwedeng mag-transfer ng Zika, ng dengue viruses as well. So, hindi katakataka na sa isang lugar, kunwari, isang area na endemic or ibig sabihin kung saan maraming condition or maraming kaso noong infection, pwedeng mag-occur or magkaroon ng pagkakasabay-sabay ng infection sa isang tao. Okay. Doc, bukod po sa pregnant women, paano po siya natatransmit from one person to another po? Sa pregnant women? Can you clarify ulit? Okay. Pero paano po siya natatransmit from one person to another? Okay. So, yung transmission sa humans, is through again, of course, through a mosquito. So, kung kunwari, ang isang tao na may chikungunya, na kinagat ng isang lamok ng Aedes, pwedeng mapasa to sa lamok. And then, after incubation period, o yung tinatawag natin na galing sa time na nakagat ng lamok
isang tao na yun at nakapangagat ulit siya. So, kunwari Gia, para lang mas malinaw. Kunwari, ikaw ay may chikungunya, kinagat ka ng isang Aedes aegypti, tapos kinagat ako ng Aedes aegypti. Within 1 day to 14 days, pero an average of 3 to 7 days, pwedeng lumabas yung mga sintomas na, yun na nga, naglalagnat, nananakit yung mga kasukasuan, yung karaniwan, yung parang sinasabi nila na mukhang may pakiramdam na trangkaso. Pero ang pinaka-prominent kasi dito is yung talagang pananakit ng kasukasuan sa kamay, sa mga shoulders, sa spine, even doon sa may paa natin, sa tuhod. So, parang nagkakaroon ng marayuma ang dating. Okay. Doc, dahil nabanggit natin na halos may pagkakahalin tulad tong chikungunya sa dengue at Zika virus, gaano kataas yung anong tawag dito, yung gaano kadalas nagkakaroon ng situation wherein sabay na nadadiagnose ang isang pasyente ng chikungunya sa dengue along with dengue and or Zika virus? Actually, mangilan-ngilan lang naman yung report na nasasabi. Pero kasi, kung papansinin natin, there are certain instances wherein even if you have all infections or all viruses in one person or isa-dalawang virus sa isang tao, kung hindi kasi magiging prominent yung symptoms, hindi siya karaniwan isususpetsa eh. Paano ko sinasabi na hindi magiging prominent ang symptoms? Katulad ng ibang infection, pwede kasi na dumaan na yung virus sa katawan mo, tapos wala kang sintomas na naramdaman. So, the infection can be asymptomatic na tinatawag, pero pwede rin na magkakaroon na ng sintomas na nakakaramdam ka ng mga bagay na nandun sa katawan mo. So, minsan may mga pasyente na meron palang sabay na infection, hindi lang nararamdaman or hindi natutuklasan kasi mas prominent yung symptom ng iba. So kung kunwari sa dengue at sa chikungunya, di ba katulad ng binanggit ko, pwede sila na may lagnat, pwede sila na mga flu-like symptoms, pero kasi di ba katulad ng binabanggit ko in chikungunya, what is more prominent will be the joint involvement or yung parang arthritis na manifestations. Pero sa dengue kasi, tawag dito, yung nagkakaroon lang tayo ng clue is parang ay bumababa yung platelet, 'di ba? Pag itinest sila. So, otherwise, para lang siyang karaniwang trangkaso kasi even in the hospital, we do get to have some patients who would tell us, wala pa po akong naging sakit na ganito, etc., etc. Pero pag nagpakuha kami ng mga test, lalabas yung evidence na nagkaroon na pala sila ng infection. So it's very non-specific kasi yung manifestation, save for the fact that when we speak of chikungunya, talagang prominent yung masakit yung kasukasuan and the patient will really complain about it. Okay. Pero Doc, pagdating po sa diagnosis naman, paano, may mga test po ba na kailangang daanan yung mga pasyente para matukoy nga kung chikungunya ito, Zika virus o dengue? Okay. So, meron silang specific tests na nagagamit. Pero we're going to focus on chikungunya kasi di ba ito yung topic natin. Yes po. Okay. So, sa unang linggo ng pagkakasakit ng pasyente, meron tayong tinatawag na chikungunya PCR. Pero hindi ito kasi widely available, di ba? So, PCR is similar to what we are doing for COVID before. So, di ba nagpapaswab before, pero ito kasi sa blood kukunin and then isa-subject yung test na yon for PCR para ma-detect yung presence ng virus. Now, there are certain instances kasi yung mga patient pupunta hindi dahil sa lagnat or hindi dahil meron silang flu-like symptoms, pero yung nagkakaroon ng sobrang pananakit ng kasukasuan, mga buto nila. And then, pag nakunan mo sa history, may information, ay nagkaroon pala sila ng episode ng lagnat within 1 to 2 weeks, pwede kang magpakuha ng test na tinatawag natin na antibodies. And then, doon mo malalaman na, of recent, nagkaroon pala ng antibodies. Kasi after 8 days na magkaroon ka ng chikungunya, pwede na kasing ma-detect yung antibodies mo. Unti-unti na siya na tumataas eh. Okay. Ngayon, sige ba? Yung antibodies, I think it's available sa RITM, yung IgM antibodies. Also in certain institution here in Metro Manila.
May papasok lang ang tanong, partner, na hindi ko na ipalista dito sa ating mga guide questions din eh. Doc, dahil nasabi ninyo ang napagkukuhanan kadalasan is kagat ng lamok, meron na bang instances na aside from kagat ng lamok ay nakakuha ng virus without the bite of the mosquito? Talagang doon lang nanggagaling yung virus mismo? Okay. If you're going to read the literatures, ang sasabihin lang sa inyo, rarely blood transfusion or nasasalin sa dugo. O kaya pwede sa nanay na papasa sa anak. Lalo na yung time na kung kailan 2 days before manganak or 2 days after makapanganak. So during the time na kung kunwari ang nanay nagkaroon ng infection during the time, pwede siya mapasa sa baby eh. Oo. So, kung kunwari tatanungin, meron pa bang ibang means na kung kunwari sa laway or sa ano? Walang evidence na gano'n. Okay. Only clearly, yung transfusion na rare. Meron pala silang rare reported case na pag nagkaroon ng organ transplantation, pwedeng magkaroon ng chikungunya. But most common means pa rin talaga will always be a bite of the mosquito. Okay. So, ang dami na pala na halos sa similarities ng chikungunya sa dengue. At nakakalito. Kailangan mo talaga, ay mas madali siguro ba sabihin, Doc, na malaman ko ano yung correct diagnosis kung ipapatay sa patitignan. Tama, di ba? Yes, magkukonsulta ka sa talaga. Saka at the same time, syempre, alam mo yun, para makampante ka kung ano yung meroroon eh. Yung what in our experience for chikungunya patients kasi is that naglilinger yung pananakit ng kasukasuan. Okay. I had one particular patient before na nagsabi siya na, Doc, nung nagkaroon po ako ng chikungunya, hindi ko na po maigalaw talaga yung katawan niya, na tipong sa sobrang, ang binabanggit niya ay malakas ang loob niya, malakas yung pangangatawan, saka yung mataas yung tolerance sa pain. Pero kasi nung daw nag-chikungunya siya, talagang halos sumigaw daw siya kasi masakit talaga yung katawan. So sabi ko nga minsan, respeto na diba? Kailangan ba natin tong as a reminder para irerespeto talaga yung mga lolo at lola whenever they complain na masakit talaga yung mga kasukasuan. Pero Doc, after po ng diagnosis, anong next step po? Kailangan po bang ma-confine o pwedeng i-treat na lang siya sa bahay? Okay. So depende kasi sa presentation ng mga patient. There are certain patients na katulad ng binabanggit ko, so asymptomatic, or yung iba, mild lang naman yung nararamdaman. So kung mild symptoms lang at kaya-kaya sa bahay lang, sasabihin namin, mag-rest ka, pahinga ka, inom ka ng maraming fluids. And then, kung may pananakit ng kasukasuan, inom ka ng mga analgesics. Pero kasi there are certain instances whenever we get complicated chikungunya. So, ito yung mga sinasabihan talaga namin na nako-confine. So, similar with dengue na sasabihin sa'yo, supportive lang yung treatment. Pag nagkakaroon na ng mga severe manifestations, talagang pinapa-confine. So, ano yung mga example ng severe manifestations? Meron kaming patient before na nagkaroon siya ng severe na hingal-hingal. At the same time, nagkaroon din ako ng isang pasyente na parang nagkaroon ng confusional state. This is not so often seen, but maybe during that time when I had this patient, sila yung mga lolo or lola na meron ng mga tinatawag na comorbid illnesses or meron pang ibang sakit na underlying bukod doon sa pagkakaroon nila ng chikungunya. So yung lolo na sinasabi ko na hinihingal-hingal nung time na yon, he has an underlying COPD but not directly due to chikungunya lang. So he had that complication coming from a previous illness din. Kaya medyo mas naging malala, kaya pina-admit, although nakauwi yung pasyente na yon. Okay. At least mas clear. Doc, meron kaming tinatawag dito na pabiting question. Ibigay namin ikaw ba? pero ako muna. Go. Ayan. Sige. Ibigay namin pero ang sagot mamaya pagkatapos natin mag-break. Wala din siya dito Okay po. Okay. Ayun. So ito, nag-wonder kasi ako bigla eh. Kasi yung iba, sinasabi nila partner, pag dengue, kadalasan tinatahi or parang ina-align siya with the rainy season. Oh. Is chikungunya considered
as a virus na seasonal lang ba or it's there all year round? Yun ang aking pabitin question. So, sasagutin ni Doc Ron na yan maya-maya lamang kasi kailangan muna nating magpayaman. Hanap buhay. Hanap buhay na Galaw-galaw. naman tayo. So, isa lang po ibig sabihin yan, wala maglilipat na stasyon ng radyo at Wala maglilipat ng channel sa TV. sayang naman yung ganda at gwapo namin. Wow! Ang ganda ni Doc, diba? Magbabalik po ang Life Balance.